Magandang araw mga ka-Express Info. Kapag napag-uusapan ang tunay na lakas ng Gilas Pilipinas, hindi may kakailan na isa sa pinakamalaking advantage ng koponan ay ang kanilang towering front court. Ang kombinasyon ni Kai Sotto, AJ Edu at Junmar Fajardo ay isang pangarap para sa Gilas pero isang bangungot para sa mga kalaban sa Asia. Sa tuwing magkakasama ang tatlong ito sa lineup, siguradong mahihirapan ang kahit sinong Asian team pagdating sa paint battle, rim protection at rebounding. Pero hanggang ngayon, hindi pa natutupad ang pangarap ng Gilas fans na makikita silang maglalaro ng sabay-sabay. Sa mga nakaraang laban ng Gilas, kitang-kita ang epekto ng pagkawala ni Kai Sotto. Siya ang nagdadala ng rim protection at presence sa loob, kaya't nang hindi siya nakalaro, tila naging mas vulnerable ang depensa ng Pilipinas laban sa mga mas mabilis at physical na teams tulad ng New Zealand at Chinese Taipei. Sa kabila ng mahusay na laro ni AJ Edu, mahirap punan mag-isa ang kakulangan na iniwan ni Kai. Lalo na't hindi rin kasing lakas ng dati si Junmar Fajardo matapos ang ilang injury issues sa nakaraang taon. Kung tinalo na ng Gilas Pilipinas ang mga powerhouse teams tulad ng Latvia at New Zealand, kahit Twin Towers lang ni Kai Sotto at Junmar Fajardo ang naglaro, paano pa kaya kung buo ang Triple Towers kasama si AJ Edu? Sa panalong iyon, pinatunayan ng Gilas na kaya nilang lumaban sa malalakas na koponan kahit hindi pa kompleto ang kanilang frontcourt. Napakalaking impact ng kombinasyon ni Junmar Fajardo at Kai Sotto, lalo na sa rim protection, rebounding at inside scoring. Kaya't sigurado magiging mas nakakatakot ang Gilas kung madagdagan pa ito ng isang elite defender at shot blocker tulad ni AJ Edu. Ang Triple Towers ng Gilas ay isang bangungot para sa mga Asian teams, pati na rin sa New Zealand at Australia. Sa international basketball, bihira ang mga koponan may tatlong higante na kayang maglaro ng sabay-sabay nang hindi nababawasan ang bilis at mobility. Kung ang ibang bansa ay nakadepende sa kanilang outside shooting at ball movement, ang Pilipinas ay magkakaroon ng dominanteng paint presence na maaring makontrol ang laro sa loob. Kapag magsama-sama sina Kai Sotto, AJ Edu at Junmar Fajardo, mahirapan ang kahit sinong kalaban na makapasok sa shaded area at siguradong magiging pisikal ang labanan sa ilalim ng ring. Sa ngayon, nagdiriwang ang ibang Asian teams dahil hindi pa nila nakaharap ang Gilas sa full strength. Noong nakarang taon, nawala si AJ Edu sa lineup dahil sa injury, at ngayong taon naman si Kai Sotto ang hindi pa makakalaro. Pero mukhang hindi magtatagal ang kanilang kasiyahan dahil on the road to recovery na si Kai. Ayon sa mga reports, posible siyang makabalik sa loob ng 6 na buwan na nangangahulugang maaari siyang humabol sa FIBA Asia Cup sa August. At kapag mangyayari ito, siguradong mabibigla ang buong Asia dahil makikita nila ang full power ng Gilas. Sa pagbabalik ni Kai, isang bagong dimensyon ang madadagdag sa laro ng Pilipinas. Kung dati ay kailangang umasa si Coach Tim Cone sa small ball at stretch 4 players, ngayon ay magkakaroon siya ng isang dominanting trio na kayang bumangga sa kahit sinong big man sa Asia. Hindi lang depensa ang magiging puhunan ng Gilas, maging mas deadly rin sila sa opensa dahil kayang-kaya ni na AJ Edu, Kai at Junmar na laruin ang low post action, pick and roll at inside out play na magpapahirap sa depensa ng kalaban. Kaya't imbes na mapanatag ang loob ng ibang Asian teams sa pagkawala ni Kai, mukhang sila pa ngayon ang mag-alala. Hindi na sila makakahinga ng maluwag dahil sa posibilidad na makabalik si Kai bago ang FIBA Asia Cup. At sa oras na mabuo ang Triple Towers ng Gilas, hindi lang ang Asia ang masusurpresa, pati ang buong mundo ay makakakita ng bagong era ng Philippine basketball dominance sa international stage. At dahil dito, siguradong masaya ang ibang Asian teams dahil hindi pa nakakatugma ang tatlong higante ng Gilas. Alam nila kung mabubuo ang Triple Towers, magiging mas malakas ang Gilas sa interior defense, offensive rebounding, and second chance points. Mga aspeto ng laro
na madalas pinagharian ng malalakas na teams tulad ng Iran, China at Japan. So isipin mo na lang ang isang frontline na may 7'3" na si Kai, 6'10" na si AJ at 6'10" na si Junmar Fajardo. So paano mo sila tatalunin sa loob? Well, malas man o hindi, parang hindi pa talaga nakatadhana na magsasama ang tatlong ito sa isang tournament. Noong nakaraang taon, si AJ Edo ang nawala dahil sa kanyang injury at ngayon naman si Kai ang hindi makakalaro dahil sa kanyang ACL tear. Napakasakit nito para sa Gilas dahil ito na sana ang pagkakataong maipakita ng Pilipinas ang kanilang tunay na lakas sa ilalim ng basket. Pero kung titingnan sa mas malaking perspective, maraming pagkakataon ito upang mas mapalawak pa ang rotation ng Gilas at makahanap ng iba pang big men na pwedeng makatulong sa kupunan. Isa sa mga dahilan kung bakit kinakabahan ang ibang Asian team sa Triple Towers ng Gilas ay dahil hindi ito ang typical na frontline. Hindi lang sila puro height at tangkad, at sila ay may kanya-kanya specialty na nagpapahirap sa mga kalaban. Si Kai, bukod sa kanyang pagiging isang shot blocking machine, ay may soft touch sa perimeter at 3-point range. Si AJ Edo naman ay isang elite rim protector na may athleticism na bahira sa isang 6'10" big man. At si Junmar Fajardo, kahit papalapit na sa twilight ng kanyang career, ay isa pa rin sa pinaka-dominanteng post-scorer at rebounder sa Asia. So ang tanong ngayon, kailan ba talaga mapubuo ang Triple Towers ng Gilas? Ang sagot ay nakasalalay sa bilis ng recovery ni Kai. At ayon sa ilang medical experts, posibleng makabalik si Kai sa loob ng 6 na buwan. So nangangahulugan na maaari siya makapaglaro sa NBA Summer League sa July at sa FIBA Asia Cup sa August. At kung magkataon, ito ang magiging unang pagkakataon na makikita natin ang tatlong ito sa iisang Gilas squad. At siguradong magiging game changer ito sa international competition. Sa ngayon, kailangan munang mag-adjust si Coach Tim Cone at hanapan ng paraan kung paano mapapalakas ang frontcourt kahit wala si Kai. Isang magandang option ay bigyan ng mas malaking role sina Kevin Kimball, Japet Aguilar at Carl Tamayo upang magkaroon ng mas maraming rotation players na kayang maglaro sa stretch 4 o small ball 5. Hindi man nila kayang pantayan ang height at rim protection ni Kai, may versatility naman sila pagdating sa opensa. At bukod sa height, isang dahilan kung bakit natatakot ang Asia sa Gilas ay ang bagong playing style ng Pilipinas. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, mas structured na ngayon ang triangle offense, mas mabilis ang ball movement at mas agresibo ang team defense. At kung idagdag pa ang Triple Towers, magiging mas unstoppable ang sistema ng Gilas dahil magkakaroon sila ng multiple options sa loob at labas ng paint.